Ano nang sinasabi mo? Darating na ako. Pumunta ka sa ospital ng mga may sakit sa isip. Bilisan. Isang amoy ng pulubi. Kaya ba niyang makipag-agawan kay Ruru? Tama. Dapat ay nandyan na lang siya sa ospital ng mga may sakit sa isip. Buhay. Para hindi masira ang ating mga mata. Kayo, wag lang puro salita. Sugod na. Anong sinasabi niya? Hindi naman kayo nandito para manakit sa akin, di ba? Magsimula na kayo. Hindi na ako makapaghintay. Magsimula na kayo. Hindi na ako makapaghintay. Sa tingin ko, hindi siya baliw. Siguro tanga lang siya. Dahil siya ang mabuting kapatid kong babae. Kaya sinasabi niya ito. Hindi natin siya pwedeng bigyan. Kinuan. Huwag mong isipin na sa buong araw mong pagpapanggap na kawawa ay makakakuha ka ng atensyon mula sa mga kuya. Gagawin ko ulit ang ginawa ko dati. At ipapadala kita sa mental hospital. Huwag mong asahang makakalabas ka kailanman. Hindi pa sapat. Hindi sapat. Tingnan mo, hindi kita papayagang mabuhay ngayon. Ikaw, maliit na masamang tao. Mga kahoy ba kayo? Bakit hindi pa kayo kumikilos? Ay naku. Sige, tulungan na lang natin siya. Talagang may problema sa isip. Kayo na ang nagsimula. Kayo ang unang umatake. Ang aking panghuli. Nagsimula na. Anong ginagawa niya? Nakakatakot ang itsura niya. Maligayang kaarawan. Anong ginagawa mo? Maligayang kaarawan sa'yo. Baka may problema. Dalawang batang lalaki. Ito ay mga dokumento ng pagpapalabas ni Ginoong Qin. Siguro nagmadali siya noong huli, kaya hindi pa niya naibigay sa inyo. Ang kapatid kong babae ay nagtatrabaho bilang tagapag-alaga dito. Saan galing ang discharge na ito? Kaso ng paranoid na schizophrenia. Diagnosis sa ospital. Paano ito pwedeng mangyari? Sinuan-nuan ay pasyente dito. Derek Huang. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit naging ganito ang kapatid kong babae? Narito ang pasyente. Si Qin Ershao. Noong panahong iyon, dinala si Miss Qin dito. Hindi ba't para gamutin siya? Ano bang naranasan ni Nuan-Nuan? Mag-ingat ka sa paglalakad. Kinuan. Ilagay mo ang kutsilyo sa ibaba. Magsisimula na ang pangangaso. Anong ibig sabihin nito? Ano ang balak mo? Noong nasa paaralan pa tayo, ikaw ang naglagay ng pandikit sa aking upuan. Tama ba? Sa aking upuan. Tama ba? Ito. Ano ito? Kahit na siya ay pasyente. Bakit may ganitong bagay? Itinuturing niyo ba siyang kriminal? Qin Ershao. Hindi ko rin ito alam. Lahat ito ay inihanda ni Director Liu. Dito siya natutulog sa araw-araw. Ah, nga. Bakit hindi siya tumawag sa akin? Kailangan kong magtiis dito sa ganitong sitwasyon. Lahat ng cellphone ng mga pasyente dito ay kinukumpiska. Kaya, never ko rin siyang tinawagan kailanman.
Isang tawag man lang. Kaya siguro ganito siya. Sino ba ang nagsabing siya ay maisakit sa pag-iisip? Si Director Liu. Hindi niyo alam ito. Si Miss Qin ang madalas na pumunta. Anong sinasabi mo? Alam ni Qin Ru. Lahat tungkol dito. Malinaw ba sa kanya? Tuwing pupunta siya, nakikipag-usap siya kay Director Liu tungkol sa kalagayan ni Qin Nuan. At saka, minsan, kahit na gumagamit ng electric shock therapy. Huwag siyang hayaan na mamatay ng madali. Hindi pa ako tapos mag-enjoy. CJ, ayan Liu. Qin, anong pangalawang dalaga? Tandaan mo, isang dalaga lamang ang mayroon ang pamilya Qin. At iyon ay ako. Qin Ru. Alagaan mo siya ng mabuti. Gusto kong maranasan niyang mabuhay sa impyerno araw-araw. Mas mabuti pang mamatay. Maging kalmado ka. Gusto kong gumanti. Gusto kong gumanti, gusto kong gumanti. Gusto kong gumanti. Kuya, naniniwala ka na, di ba? Qin Ru, paano mo nagawa yan? Naniniwala ka na, di ba? Qin Ru, paano mo nagawa yan? Hello, Mama. May gustong pumatay sa akin. Hello, Papa. Sinaksak ako ng tao. Huwag kang lumapit, Qin Nuan. Tao. Tulungan niyo ako. Wala ng tao. Hindi ba't lahat sila ay pinapalayas mo? Tatawagan ko ang kuya ko ngayon. Ate, huwag kang magalit muna. Ngayon ang kaarawan ko. Ilagay mo muna ang kutsilyo. Anong nangyayari? Pagbalik ng kuya, saka na natin pag-usapan. Kaarawan. Sa kaarawan, dapat kumain ng birthday cake, di ba? Kailangan nating hiwain ang cake. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. CJ, hindi ba kayo tatlo kakain? Hindi na kami kakain. Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan sa'yo. Maaari nang hiwain ang cake, ate. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Hiwain ang cake. Sa bahay, sobrang spoiled namin si Ruru. Pero ang kapatid kong babae ay namumuhay ng ganitong buhay. Sisi ko ito. Dati ako ang nagdala sa kanya. Dinala dito. Si Ruru ay nasa ganitong lugar. Na-stress. Kaya nga. Hindi maganda. Qin Nuan, kung may mangyaring masama sa aking anak na babae ngayon, hindi ka namin palalampasin, Lin family. Ngayon, gusto naming makuha ang hustisya. Qin Nuan, tapos ka na. Nasaktan mo ang maraming tao. Tingnan natin kung sino ang makakapigil sa'yo. Sa hinaharap, mapupunta ka sa mental hospital. Magpapalagi ka roon magpakailan paman. Syudad ng mga sakit sa isip. Hindi na siya makakaligtas dito. Sino ang mang-aapi sa anak ko? Paparusahan ko siya ng buong buhay niya. Tama. Ito ay sadyang pagpatay. Agad na tumawag ng pulis at hulihin siya. Ang ingay. Baka. Kailangan kong saksakin kayo ng ilang beses pa. Ikaw, si Raulo. Kapag dumating ang pulis, tingnan natin kung paano ka magtatanggol. Kahit na hindi labag sa batas ang pananakit ng maisakit sa pag-iisip. Bawat isa sa inyo ay makukulong habang buhay. Talaga namang may sira ang ulo siya. Pinabuli ang anak ko. Hindi pwede. Sabi-sabi. Si Qin ay, hindi talaga gusto ang kapatid na babae na ito. Ngayon nagulo-gulo ang lahat. Siguradong magbibigay siya ng paliwanag sa amin. Qin Nuan, ngayon ikaw ay muling papaalisin sa pamilya Qin. Ang taong mapapaalis sa pamilya Qin ay ikaw.
Ngayon, ikaw ay muling papaalisin sa pamilya Qin. Ang taong mapapaalis sa pamilya Qin ay ikaw. Ano? Kinuan. Sila ay mga Qin. Ang pinakamahalagang kasosyo. Kung ma-offend mo sila, hindi ka patatawarin ng kuya mo. Sobrang maingay nyo. Kung hindi, sige, tahiin mo na ang bibig mo. Sira ulo ka. Huwag kang lumapit. Ang dami niyong tao. Bakit hindi kayo sabay-sabay? Hindi pa ako tapos. Tumawag ng pulis. Walang tatawag. Kuya at kuya. Sinasaktan ng ate. At nagmamalupit pa. Nawalan tayo ng dangal. Para sa pamilya Qin. Tumahimik ka. Kailangan mo kaming ipagtanggol. Ang anak ko ay nasugatan siya. Ginoong Qin. Tungkol sa nangyaring ito ngayon. Dapat magbigay ng paliwanag ang pamilya Qin. Nuan. Wala ka bang sasabihin? Kay kuya at sa ikalawang kuya. Basta't maayos ang pananamit at maganda ang asal. Kahit na may sakit sa pag-iisip, hindi ka naman mababasura ng iba. Kakatapos ko lang gawin iyon sa kanila at hindi naman nadumihan ang damit ko. Ginoo Qin, narinig mo ba? Humihingi ako ng agarang pag-aresto sa kanya. Itong baliw, dapat siyang dalhin sa baril. Ginoo Qin, ano ang ibig mong sabihin? Nais mong takpan siya. Nasa harapan na ang katotohanan. Ginoong Qin, hindi ito angkop na gawin, di ba? Sabi ng kapatid kong babae, basta't hindi siya ang unang umatake. Hindi siya kailanman unang nananakit. Sabihin mo sa lahat, sino ang unang umatake? Mukhang alam na nila lahat ng ginawa ni Qinru. Nasaktan ka na ba? Kuya, huwag kang maniwala sa kanya. Maraming tao ang nasaktan. Siya ang gumawa niyan. Kung hindi naniniwala ang lahat, sa kapatid kong babae, may ebidensya ako. Kailan na ilagay ang surveillance? Bakit hindi ko alam? Nakita ng lahat, di ba? Sino ang unang umatake? Ang kapatid kong babae ay tamang pagtanggol. Kung sa tingin ninyo, malubha ang sugat, maari kayong pumunta sa ospital. Kami sa pamilya Qin ay handang tanggapin ang lahat ng resulta. Humihingi ako ng tawad para sa bata. Kami ang walang ginawa. Itaguyod ang magandang edukasyon para sa mga bata. Ninakaw ang pamumuhunan ng pamilya Lin. Itinigil ng pamilya Zhu ang pakikipagtulungan. May isa sa mga naroroon. Mula ngayon, hindi na makikipagtulungan ang pamilya Qin. Ikaw, maliit na kuneho. Pinahirapan mo ako at nagdulot ng pagkawala. Gaano kalaking order? Lahat ay utos ni Qinru. Ilang malaking order ang nawala dahil sa'yo. Lahat ay utos ni Qinru. Nagsasalita kayo ng kalokohan. Kayo ang may gawa nito. Anong kinalaman ko dito? Lahat ay utos ni Qinru. Sa paaralan, pinayagan pa nilang mangbuli kay Kinuan. Pinayagan pa nilang ilagay sa upuan niya. Maglagay ng pandikit. Ibuhos sa damit niya ang dumi. Dinukot pa ang mga takdang aralin at mga papel niya. Si Qinru ang nag-utos sa amin. Sabi niya, kung hindi kami susunod sa kanya, itigil na natin ang pakikipag-ugnayan sa pamilya namin. Nagsisinungaling kayo. Nanguloko ang mga kuya namin. Hindi kami nagsisinungaling. May ebidensya kami. Tingnan ninyo. Nawala na silang lahat. Sandali lang. Magpakawala ng todo. Anong masasabi mo pa? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Nakatitiyak sa pamilya Qin. Nangahas kang manakit sa tunay kong nakababatang kapatid. Anak, dala ko ang gatas mo. Salamat. Tita, ang bait-bait mo na ngayon. Bakit hindi ka sumalo ng maayos? Qinru, gumagamit ka pa rin ng ganitong kababaang paraan. Nandito pala kayo.
Naalala ko na. Ito ang regalo ni Kuya para sa'yo. Alam mo ba, ito ang mga basura na ayaw ko na. Basura. Akala ko pa, wala kang pakialam sa kahit ano. Huwag mo itong galawin. Bakit mo kailangang magpatuloy na maging isang amoy pagod mong pulubi? Bakit kailangang mahanap ka ni Kin? Ito ay tungkol sa iyo at tanging alaala na lang ng mga magulang ko. Walang kwenta. Hindi mo magawang gawin ang simpleng bagay na ito. Pasensya na po, miss. Hindi ko inasahan na biglang magwala siya. Walang kwenta. Hindi mo mapapamahalaan ang isang taong may sakit sa pag-iisip. Nawala na ang mga tao. Mamaya, gamitin mo ng madiin. Dahan-dahan. Narinig ko na si Kinuan ay nagka-mental disorder. Totoo ba? Nagpapanggap lang siya para makuha ang awa ng mga kuya niya. Pero hindi ito makakapigil sa akin na turuan siya. Paano kung magwala siya? Narinig kong may mga taong may sakit sa isip na pumatay. Pero hindi naman ito labag sa batas. Marami tayo, ano ang dapat ipag-alala? Noong pinagtitripan namin siya dati, hindi siya makagalaw. Tama, tama. Nagmakaawa pa siya sa amin. Saan siya? Tara na. Sama ka sa akin para mahuli siya. Ikaw, pangalawang kapatid. Sinaktan mo ako. Mula pagkabata. Hindi mo ako sinaktan ni isang beses. Sana noon, hindi kami masyadong naging malambing sa iyo. Kaya ka ganyan. Kawalang galang. Kailangan mong lumipat agad. Simula ngayon, wala ka ng puwang sa pamilya Kin. Simula ngayon, wala ka ng puwang sa pamilya Kin. Nagsasawa na ba kayo sa buhay? Naglakas loob kang itulak ako. Pinalayas ka na sa pamilya Kin. Akala mo ba ay isa ka pang ikatlong dalaga? Karma mo na yan, hindi mo kami tinrato bilang tao. Ito ang kabayaran. Kayo, Ginoong Kinru, naghanda ang binata ng sasakyan para sa iyo. Pakisabi na maghintay sa labas ng kaunti. Tumigil ka. Sabihin mo kay Kinuan. Babalik din ako sa huli. Pahintulutan siyang maghintay para sa akin. Hanggat may araw na nandito ako. Huwag mong isipin na masasaktan ang kapatid kong babae. Walang pagsisisi. Ano pa ang gusto mong gawin kay Nuan-Nuan? Kuya, hindi niyo ako pwedeng ganyanin. Nandito ako sa tabi niyo. Mahigit 20 taon na. Tinawag kita ng napakatagal na. Ayaw ko nang makita ka. CJ, ngayon may sarili na kayong kapatid na babae. Naging labis na ako. Uwi na ako. Uwi na ako, ayos lang ba? Number 5. Siya. Bakit hindi siya? Nasa mental hospital. Bakit hindi siya? Ikinulong sa mental hospital. Noong una, pinaghihinalaan lang ako. Na pinagtitripan siya ng mga batugan. Kaya ako'y ikinulong sa mental hospital. Ng 6 na buwan. Dahil dito. Bakit kailangan lang umalis? Gusto kong maghiganti. Lumayo ka. Ano ang gusto niyong gawin? Ah, bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ano bang ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Ano bang ginagawa niyo? Matulog na kayo.
Direktor Liu, pakiusap na. Pahintulutan niyo akong tumawag sa bahay. Hindi ako basta-basta magsasalita ng walang katotohanan. Talaga, gusto ko lang umuwi. May problema sa isip ang pasyente. Bigyan siya ng sedative. Ayaw ko, ayaw ko, ayaw ko. Wala akong karapatang ikumpara sa kanya. Naiintindihan ko. Mainit. Gusto kong mag-isa sandali. Warm. Sobra ka bang nag-enjoy sa pagkakataong ito? Medyo sobra na. Sobra ba? Ganito na ako. Sila ay basta't pinalaya si Kinru. Wala nang iba. Ano pa ang gusto mo? Alam na nila kung anong klaseng tao si Kinru. Sa hinaharap, lalo pa silang magpaparamdam ng pagkukulang. Pagsasauli. Gusto kong maramdaman nilang may kasalanan sila. Pagsisisi. Magsasuffer sila ng walang kapatawaran habang buhay. Nuan-nuan. Guyan. Handa ka pa bang tulungan ako? Dr. Gyu. Kamusta ang kapatid kong babae? Pangalawang malubhang pinsala. Maaaring may panganib ng pagpapakamatay. Ano? Ikalawang malubhang sugat. Maaaring may panganib ng pagpapakamatay. Ano? Naririnig mo ba? Aking magandang kuya. Siya ang paboritong nakakaalaga sa iyo. Kaya't nagawa mong gawing ganito si Nuan-nuan. Hanggang kailan ka pa magpapakababa sa takot? Huwag matakot, Ruru. Nandito si kuya. Kung muling maglakas loob siyang nasaktan ka kahit isang daliri lang. Tinitiyak ni kuya na hanggang kamatayan hindi niya lalapitan yung mental hospital. Pasensya na, hindi na uli ako gagawin iyon. Kuya, mabait ako. Nakikinig ako. Ayaw kong umuwi. Siguradong galit pa rin ang ate sa akin. Roro, ikaw ang aking pinalaki. Hindi ka mababa sa sinuman. At hindi mo kailangang yumuko sa sinuman. Alainan. Walang anuman, walang anuman. Roro, anong nangyari sa'yo? Ate, gusto niya akong patayin. Anong sinasabi mo, Nuan-nuan? Anong kabaliwan to? Kakalabas lang natin ng ilang oras. Gusto mo na namang bumalik? Ayoko nang bumalik. Siya ang nag-utos sa akin na saktan siya. Hindi iyan totoo. Kakaakyat ko lang para dalhan siya ng gatas. Nakita ko siyang itinatapon ang regalo na ibinigay ninyo. Sa basurahan. Gusto pa niyang punitin ang litrato ng mga magulang. Sinubukan ko lang siyang pigilan. Tinaas niya ang kamay at sinaktan ako. Nuan-nuan, ganito mo ba kami kinasusuklaman? Kinasusuklaman mo ba ang pamilya Kin? Noong una, nang ikaw ay nakidnap at naligaw sa kalye. Hindi mo ba dapat sisihin ang mga magulang o ang pamilya Kin? Naghahanap din sila sa iyo. Ako ay naligaw sa labas. Mula pagkabata ay inabuso ng aking mga ampon. Namuhay ako na parang daga sa kanal. Ngunit ang pamilya Kin ay ginawang kapalit ko. Napuno ng pagmamahal, na inaalagaan ng inyong pagmamahal. Ang peking ito, ang inyong walang kondisyong tiwala kay Kinru. Ngunit ayaw niyong ibahagi sa akin. Kahit kaunti, at ipinadala pa ako sa bahay ampunan. Maaari ba akong hindi magalit? Kung alam ko lang noon, dapat sana ay pinabayaan na lang. Namamatay ka sa kalye. Paano ko ba alam na si Ruru ay maaaring saktan si Nuan-nuan ng masama? Akala ko palagi na noong una, hindi mo lang siya dinala sa mental hospital. Hindi mo lang ako pinayagang makita siya. Kundi, hindi mo rin pinayagan. Nakunin ko siya. Maging isang tawag, hindi mo ako pinayagan. Hindi mo siya masisisi, hindi rin ikaw. Sinasadya ko ring galitin ka. Tama na. Anong silbi ng pagsasabi ng mga ito ngayon? Mas mabuti pang isipin ang hinaharap. Paano mo siya mababawi? Nuan-nuan. Ito ang gusto mo. Ito ang espesyal na inutusan kong gawin ni Wang Ma. Nilagang manok. Gusto kong inumin yung sa kuya ko.
Sige, mamaya ayan na ni kuya para sa'yo. Mainit. Hindi ba't matagal mo nang gustong maglakbay sa ibang bansa? Kuya, dadalahin kita sa Switzerland para magpahinga, okay? Maglalakbay. Ang ganda ng tanawin dyan. Pwedeng-pwede kang mag-relax. Kakambal mo talaga ako ngayon. Kung walang problema, ako na ang magpapabuok ng tiket. Warm. Kung walang problema, ako na ang magpapabuok ng tiket. Mainit. Anong ginagawa mo? Ate Wang, bilisan mo, kunin mo ang yelo. Kasama ng panggamot sa paso. Nasaktan ang kamay. Pasensya na. Hindi na ako makakapunta. Ginoo. Kung ano man ang meron ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa amin ang direkta. Huwag kang gagawa ng mga bagay na makakasakit sa sarili mo. Sa hinaharap, walang sinuman ang makakasakit sa'yo. Pipilitin kang gawin ang mga bagay na ayaw mong gawin. Totoo ba? Nuan-nuan. Talaga bang hindi mo balak patawarin ang kuya? Kung sana kayang gawin ng kuya na si Kinru, ang dapat niyang gawin, maaari kong isaalang-alang na magpatawad ng kaunti. Pero si Ruru, sa kabila ng lahat, kinuha niya ang aking buhay. Sa huli, siya ang tumawag sa iyo. Mahigit 20 taon na, kuya. Siyempre, sanay ka na sa kanyang presensya. Kuya, sinuan-nuan talaga ang ating nakababatang kapatid. Kinsuyuan, ngayon hindi ka kundi naghahangad na mabawasan ang iyong pagkakasala. Itago mo ang iyong pagkukunwari. Nakakainis itong makita. Kung ganoon, tingnan kung ano ang gagawin ng kuya. Nasa Big Brother na yun. Kung paano niya ginawa. Pinakabagong balita mula sa aming istasyon. Isang taong may sakit sa pag-iisip. Direktor ng Rehabilitation Center. Si Liu, dahil sa kasong may kinalaman sa malaking krimen sa posisyon. Ngayon hapon, ay inaresto ng pulis ayon sa batas. Ayon sa paunang interogasyon ng pulis, inamin ni Liu na siya ay tumanggap ng malaking suhol mula sa ilang pasyente na nagsagawa pagtrato sa hindi tao. Napakagrabe ng kalupitan. Mas nakakasuklam pa ay si Kinru. Siya ang nagbigay sa akin ng pera para alagaan si Kinuan. Mas maganda kung mapatay siya ng aksidente sa ospital. Siya ang nag-utos sa akin. Siya ang utak ng lahat. Binigyan niya ako ng 3 milyon. May ebidensya ako. Mayroon akong record ng transaksyon. Hindi siya makakatakas. Mamamatay na. Sabay-sabay tayong mamatay. Kinru. Agad na agad, I freeze ang lahat ng ari-arian ni Kinru. Sa ilalim ng kanyang pangalan, tanggalin siya mula sa mga kaugnay na negosyo ng Kin. Tanggalin ang kanyang pangalan. Bukod dito, sabihin sa lahat, simula ngayon, sinumang may, kahit kaunting, koneksyon sa kanya, ay kalaban ko. Kinsuyuan, na makakalaban. Sino man ang makipag-ugnayan sa kanya mula ngayon, kahit kaunti lang ay may kaugnayan na. Bigyan siya ng sedative. Huwag. Ayaw ko. Ayaw ko. Kuya, paano ako nandito?
Magagalit ang kuya kung malaman niya. Walang anuman. Warm. Huwag muna nating alalahanin ito. Tinanong kita. Totoo ba talaga? Totoo nga. Talagang may sakit sa isip ako. Paano nangyari iyon? Pero hindi ako nakakaramdam ng inferiority. Basta't susunod lang ako. Tanggapin ako ng lahat. Tama ba? Alam na ni kuya. Basang-basa na ang damit mo. Pinaalam ko kay Aling Wang. Papalitan ko na ito ng bago para sa'yo. Salamat, Kuya Segundo. Mainit na ulo na pasyente. Ano ba talaga ang nangyayari? Anong pasyenteng may sakit sa isip? Si Miss Kim ay nagtatrabaho bilang tagapag-alaga dito. Palagi siyang nasa maayos na kalagayan ng isip. Paano siya magkakaroon ng sakit sa isip? Tingnan nyo. Sa kabutihang palad, nakapaghanda na tayo ng maaga. Ito, totoo ngang niloloko tayo niya. Pabayaan siyang magmuni-muni dito. Natutunan na niyang magpanggap. Siguro gusto ng ate na gamitin ang ganitong paraan para makuha ang atensyon mo. Sa katunayan, ako ang kumuha ng kanyang buhay. Roro, wala kang utang sa kanya. Tandaan mo, ikaw ay palaging aking kapatid na babae. Kaya't huwag muna nating ibulgar ang ate. Sapat na ang kanyang pagdurusa. Nakikita ko, kaya pa niyang magpanggap. Anong klaseng palabas? Tara. Sira ang ulo. Nuan-nuan. Ano bang ginawa sa'yo ng pamilya Kim? Sira ang ulo. Nuan-nuan. Ano bang ginawa sa'yo ng pamilya Kim? Ek, sa tingin mo ba, maapektuhan siya dahil sa pagpasok sa mental hospital? Pero isa lang namang ka-regiver yan. Hindi naman ito mas mabuti kaysa sa pagsasalo ng basura sa labas. Dapat naisip niya ang ganitong resulta. Si Nuan-nuan ay tunay na kapatid na babae natin. Sa tingin ko, sa hinaharap, kailangan pa rin nating alagaan siya ng higit pa. Hindi ba balak ng anak mo bumili ng bahay? Gawin mo sa akin ang isang bagay. Kuya, nagpapanggap na may sakit si ate. Hindi ba't gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na maghiganti sa akin? Kaya niya. Darlene, huwag matakot. Kung muling mangahas siyang saktan ka, Papa ang magpapasama sa kanya habang buhay. Sa psychiatric hospital. Kinuan, hindi mo abusuhin ang mga kuya mo. Para lang mapatingin sila sa'yo. Ang ganda ng batang ito. Ano ang balak nyo? Maganda rin ang batang pulubi na ito. Hey, huwag kang umalis. Tulong! Tulong! Sino ang may lakas na humawak sa aking anak na babae? Tulong! Naiintindihan ko, anak ko. Sa wakas, natagpuan ka na ng nanay. Nanay! Ah, tatay. Huwag kang sumigaw. Hubarin mo ang damit. Ah, tatay. Huwag kang sumigaw. Tanggalin mo ang damit. Ang pakiramdam na ito. Naalala mo pa ba? Huwag kang maghubad. Papatayin kita. Noong una, nung may lagnat ako at malabo ang paningin, ginamit mo ang karayom para tuksuhin ako. Sa harap ng mga kuya ko, ang masamang tao ang unang nagrereklamo. Sinasabi na sinaktan kita. Mula noon, naintindihan ko na. Sa kanilang isipan, hindi ako kahit kasing halaga ng isang yaya. Natakot ka na, di ba? Bakit hindi ka lang maging masunurin? Hubarin mo ang mga damit mo. Para sa mga masamang tao. Hindi na kailangan. Nang magalang. Anong sinabi mo?
Huwag kang magsalita. Masyadong malakas ang boses. Maaari kang ikulong sa tubig. Ano ang balak mong gawin? Nuan. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ate, nagwawala ka na naman. Ginoo, ginang. Kailangan niyo akong tulungan. Biglang tumakbo ang dalaga. Hinawakan ako. Gusto pa akong malunod. Kinuan, mas mabuti pang bigyan mo ako ng makatuwirang paliwanag. Nanggugulo siya habang natutulog ako. Balak ko sanang putulin ang dila niya. Pero hindi ako nakahanap ng kutsilyo. Kaya ito na lang ang naisip ko. Naglakas loob kang pumatay. Ang taong may sakit sa pag-iisip ay hindi labag sa batas ang pumatay. Kinuan, anong ginagawa mong kabaliwan? Huwag mong akalaing hindi ko alam. Anak na babae, kung ayaw mo sa yaya na ito, maari kong palitan siya. Pero dapat mong malaman, mali ang manakit ng tao. Kailangan bang makinig si He? Salamat, ikalawang kuya. Sige, uuwi na ako para matulog. Alaynan. Ano bang nangyari? Talagang hindi ko ginising ang dalagang ito. Siya ang biglang sumugod at nagalit. Bumaba ka na. Ano bang nangyayari kay Kinuan? Kuya, natatakot ako. Sobrang galit sa akin ang ate ko. Siguradong gusto akong patayin ito. Huwag kang matakot, Ruru. Sasamahan ka ng kuya mo ngayong gabi. Hindi ba siya mahilig mag-arte? Bukas gagawin ko siyang malaking palabas. Kuya, ano ang balak mong gawin? Huwag mo munang pakialaman ito. Kung magpapanggap siyang baliw, para saktan si Ruru. Siguradong hindi na siya makakabangon. Kuya, ano ang balak mong gawin? Huwag mo munang alamin ito. Kung magpapanggap siyang baliw, para saktan si Ruru. Siguradong gagawin kong walang pag-asa siya. Walang silbi. Hindi mo magagawa ito ng maayos. Pasensya na po, miss. Hindi ko inasahan na biglang magpapakabaliw siya. Mga walang kwentang bagay. Hindi mo pa nga mapamahalaan ang isang taong may sakit sa pag-iisip. Ikalawang binibini. Parang nararamdaman ko na nagkukunwari siya. Nagkukunwari ba siya? Pagdating bukas, malalaman natin ang katotohanan. Kuya Nuan, naalala mo ba na paborito mong kumain ng hotpot? Umiti siya sa akin. Parang umarangkada ang araw mula sa kanluran. Ek! Tingnan mo, laging naaalala ng kuya mo ikaw. Kumain ka na. Warm. Narinig kong tungkol sa hotpot. Mas masarap kainin ang direkta gamit ang kamay. Mukhang hindi alam ni kuya ang tungkol dito. Kinsuyuan, Kinru. Ito ang paraan nyo para subukan ako. Talaga ba, kuya? Siyempre, kuya, magpapanggap pa ba siya? Kung kaya ni Kinuan, magpanggap ka hanggang dulo. Naniniwala ako kay kuya. Tama na. Kuya, huwag kang mag-alala. Kuya, ito ang sayo. Ek, kuya, alagaan mo ang sarili. Alam mo ba kung ano ang gusto niyo kumain? Magtiwala kayo. Hindi kailanman kakain si Nuan-Nuan ng mag-isa. Anong gusto mong kainin, bunso? Tutulungan ka ng ate mo. Huwag na, bunso. Kasalanan ito ng kuya. Mali ang kuya. Sobrang late na ng pag-aalala mo. Anong nangyari, ikalawang kuya? Hindi ba maganda si Nuan-Nuan? Dadalhin kita sa ospital. Ayaw kong pumunta sa ospital. Ayaw kong pumasok. Ayaw kong pumunta sa ospital. Ayaw ko. Hindi tayo pupunta sa ospital. Kuya, tutulungan kanyang magpahid. Ihanda mo ang pagkain para sa dalaga, Wang Ma. Dalhin mo ito sa kwarto ko. Ito ay si ikalawang binata.
Ate, nagkukunwari lang siya. Tama na, wag nang pag-usapan ito. Kuya, Kinuan, matalino ka talaga. Nandyan ka na naman, pinapakita mo ang awa mo sa akin. Ngunit ano ba yung nararamdaman kong init sa puso? Ito yung sinasabi nilang pagmamahal ng pamilya. Muling pinagluluksa ako. Ngunit ano ba yung nararamdaman kong init sa puso? Ito yung sinasabi nilang pagmamahal ng pamilya. Warm, pasensya na. Noong una, pinadala ako ng kuya ko sa mental hospital. Nasaan ka? Ano ang ginawa mo nang siraan ako ni Kinru? Ano ang ginawa mo? Ngayon, nagising na ang konsensya. Masyado nang huli. Nuan. Huwag mo nang saktan ang sarili mo, okay? Hindi ako. Nagawa ko na ayon sa sinabi ni kuya. Bakit hindi pa rin kayo kontento? Talaga bang nagkukunwari lang siya? Pumasok ka na. Ikalawang binata. Gandang-ganda. Kumain ka muna ng kaunti. Salamat, kuya. Kuya, bakit mo ginawa yan kanina? Hindi mo ba alam kung gaano kalala? Ang sugat ni Nuan. Siyang may kasalanan. Hindi ko akalain na kaya niyang magpanggap ng ganito. Naliit ko siya. Kuya, kahit na peke ang report na iyon, tingnan mo siya ngayon. Normal ba ito? Tama ang sinasabi mo. Kaya nakipag-ugnayan na ako sa pinaka-otoridad na eksperto sa nerbiyos, para siya ay masuri. Kuya at pangalawang kuya, hinahanap ka namin. Nuan. Naghanap kami ng family doctor para sa iyo. Para sa isang kumpletong check-up. Huwag kang mag-alala. CJ. Kuya. Guyan. Nuan. Anong mga nangyari sa pamilya Kin? Ito si Dr. Gyu. Siya ang pinaka-otoridad sa larangan. Sasagutin mo ng tapat ang tanong niya. Naintindihan mo? Warm, huwag matakot. Mga regular na check-up lang ito. Kailangan kong malaman ang lahat. Ano ba talaga ang nangyayari? Ayan, Gyu. Kin, Guyan. Talaga bang naging doktor ka na? Nagawa mo ito. Nuan, maghintay ka ng kaunti pa. Darating na ang gamot. Kuya Guyan, mamamatay ba ako? Walang anuman, magiging okay ka. Gusto kong maging doktor kapag lumaki na ako. Sa ganitong paraan, maaasikaso ko na ang sakit ni Nuan. Alainan. Doktor, alam kong nagkamali ako. Pasensya na, wag akong ibalik. Dr. Gyu, may nangyari sa kapatid kong babae dati. Ayaw ko. Dahil nahanap niyo si Guyan. Hayaan niyo siyang makasama ko sa pag-arte. Mga Ginoo, pakihanda ako ng isang mas magaan na lugar. Ganyan, yan ye. Kin, para makapagpahinga ka. CJ, punta tayo sa mainit na kwarto. Alam kong nagpapanggap ka. Sisikapin kong itago ito. Sisikapin kong itago ito. Bakit kailangan ni Nuan na magpanggap na baliw? Nasa ibang bansa ako. Narinig kong nahanap mo na. Mga tunay mong magulang. Natutuwa pa nga ako para sa'yo. Ngayon, bakit ganyan? Ano ang dahilan? Kuya Guyan, pareho pa rin sa dati. Sinasaktan ako ni Kin. Nuan. Sabihin mo sa akin. Ano talaga ang nangyari? Makatutulong ako sa iyo.
CJ, talagang may sakit sa isip siya. Kuya, ngayon, naniwala ka na siguro, no? Sa huli, si Nuan-Nuan ay ang ating nakababatang kapatid na babae. Kung ang mga magulang natin ay may alam sa kabilang buhay, siguro sobrang ikalulungkot nila. Sige, tignan natin. Ano bang nangyari? Kuya, lumabas na ba ang resulta? Ate siya. Sa hinaharap, walang sinuman sa inyo ang dapat makialam sa kanya. Bakit? Kapatid na lalaki hindi kailanman nagalit sa akin. Pangalawang kapatid, narinig mo ba? Pagkatapos nito, sinuan-nuan. Ipapasa kay Wang Ma ang pag-aalaga. Kayo ni sino man, hindi pinapayagan na makialam. Naririnig mo ba? Ikalawang miss, talagang naging baliw si Kinuan. Sinasabi ko, pakiramdam ko. Hindi na katulad dati. Ano? Gandang Mamang Wang. Ay, kaninang wala ka. Sino pa ang nasa kusina? Ako lang mag-isa. Nang pumasok ako, si Xiao Zhang ay kakalabas lang. Medyo nagmamadali siya. Sa wakas, kumilos na. Kinru, magsimula sa aso na nasa paligid mo. Simula na. Walang problema, mauuna na ako. Ginoo. Qin Suyuan, anong ginagawa niya dito? Kapatid, nangunguna ito para sa'yo. Gusto mo ba? Akala mo ganito lang. Makakabayad ka na sa kasalanan. Qin Suyuan, hindi ka na niya kailanman mapapatawad. Talaga bang para sa akin ito? Yung sa nakaraan, hindi ba nasira? Pero ito, kay kuya ito. Sadyang pinili para sa iyo. Salamat, kuya. Tiyak na gagawin ko. Naingatan ito. Mukhang madali lang palang pasayahin. Basta't gusto mo, ayos lang. Sige, kuya, unahin ko na. Huwag na akong istorbohin. CJ. Nagsimula na ang laro. CJ. Nagsimula na ang laro. Hindi siya uminom. Kinuan, mas mabuting gawin mo. May importante kang bagay. Wala akong oras. Makipag-ugnayan sa isang taong baliw. Sayang lang ang oras. Anak na babae, kung sakaling maglagay ka sa akin ng gamot sa hinaharap, maghanap ka ng mas matalino. Anong gamot? Huwag kang magbintang ng walang basehan. Tita Zhang, talagang ikaw ay isang mabait na aso. Marami ka nang nakuhang benepisyo, di ba? Ano nang sinasabi mo? Bobo. Ang iyong pang-araw-araw na buhay ay si Aling Wang ang nag-aasikaso. Dapat tayong hanapin siya. Anong pakialam natin dito? Kinru, akala mo ba? Madali akong maloko. Walang ebidensya. Huwag kang magbula-bula. Kinuan, hindi ka nababaliw. Alainan. Yuha! Hindi ba't nagbigay sa akin ang eksperto ng sertipiko ng diagnosis? Ate, hindi mo ba nakita? Ako. Talagang totoo ako. May sakit sa isip. Si Ilchi. Gu ay isang otoridad na eksperto. At siya rin ang hinanap ng kuya. Kaya siguradong hindi ito mali. Oh, naiintindihan ko na. Ang kapatid na babae ay pag-asa. Matapos akong mabaliw, walang sinuman ang kukuha sa iyo. Nang kuya, tama ba? Kahit anong pag-iisip mo, gaga o hindi. Sa totoo lang, sa puso ng mga kuya ko, ako lang ang nasa isip nila. Dapat alam mo yan. Mas malinaw pa sa kahit sino. Talaga ba? Pero,
Sa tingin ko, mga kuya ko. Tungkol sa iyong saloobin. Kumusta ka makailan? Parang iba na, di ba? Pero dahil lang sa, naging maawa ako sa iyo nang magkasakit ka. Pinapakalma lang kita. May punto ang sinabi ng kapatid. Pero, gusto ko pa ring patunayan. Anong balak mong gawin? Ito lang ang sirang music box. Karapat dapat ka pa. Ipapakita mo pa. Anong ginagawa mo? Ito ang binigay sa'yo ni kuya. Alam niya, siguradong papagalitan ka niya. Hindi naman sigurado iyan. Bakit hindi tayo magpusta? Kung sino ang matalo, siya ang dapat umalis sa pamilya Qin. Sige ba? Kinuan, huwag mong isipin na dahil may sakit ka sa isip. Susuportahan ka nila. Huwag nang mangarap pa. Mas maganda. Subukan mo na lang. Anong nangyayari sa'yo? Ito. Matagal na akong nag-aral sa mental hospital. Ano? Anong nangyayari? Ano nang ginagawa niyo dito? Ano nang nangyayari? Kuya. Kuya, siya ay kapatid na babae. Alam ko, hindi ka masaya. Nagbigay sa akin ng regalo si kuya. Pero hindi mo dapat ito ibagsak. Kuya, nagkukunwari lang siya. Madam Zhang ay makakapagsalita para sa akin. Gino, nakita ko mismo na siya ang nahulog. Matagal ko nang gustong magkaroon ng ganitong kristal na bola. Noong ibinigay ito sa akin ni kuya. Lubos akong natutuwa. Paano ko kaya maaaring itong mabagsak? Ruru, hindi mo pwedeng ipagkait sa ate mo na siya ay may sakit ngayon. Wala akong ginawang ganoon. Hindi ako ang nagtapo ng bagay. Pakiramdam ni Kinruo na hindi siya pinagkakatiwalaan. Okay lang ba? Wala akong. Hindi ako ang nagbasag nito. Yung pakiramdam na hindi ka pinagkakatiwalaan ni Kinru. Okay lang ba? Talagang hindi ginawa ni Second Miss ang yun. Ikaw na ang susunod na magsalita. Siguro pinalaki ka ni kuya ng sobra. Hindi ko ba sinabi sa'yo? Huwag mong gambalain si Nuan-Nuan. Bakit ngayon kahit ang kuya mo? Hindi mo na rin pinapakinggan. Sinasabi ko na hindi ako yun. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Pasensya na, kuya. Talagang hindi ko sinasadyang mangyari iyon. Hindi ko ito naalagaan ng mabuti. Pero please, huwag niyo akong ipadala. Sa mental hospital, okay. Ayaw ko talagang pumasok, kuya. Hindi ka ipapadala ni kuya. Sa kahit saan. Wala ring galit si kuya sa'yo. Isa lang naman na kristal na bola. Binili ni kuya second para sa'yo. Kahit na may sakit sa pag-iisip si Warm. Alam niya rin naman. Maliit man ang regalo, malaki ang pagpapahalaga. Alam ng nakababatang kapatid na ang kristal na bola ay regalo ni Kuya Big. Pero gusto pa rin niyang basagin ito. Sobrang labis na ito. Sige, samahan mo si Nuan-Nuan. Kakaumpisa pa lang ni Kinru. Tumigil ka dyan. Kuya, napaloko kayong lahat sa kanya. Sinasadya niya akong ipahamak. May sakit sa pag-iisip si Nuan-Nuan. Hindi mo ba siya kayang unawain? Siya ang lumapit sa akin. Ano ang gusto niyang gawin sa iyo? At saka, bakit nandito si Tita Zhang? Huwag ipaalam kay kuya ang tungkol sa gamot. Ito ang plano niyang sadyang gawin. Gusto niyang gumanti sa atin. Sinabi ni Kuya Ruru na ikaw ay palaging magiging kapatid kong babae. Kaya't pasensyahan mo na si Nuan-Nuan. Bakit nagbago si Nuan-Nuan ng ganito? Pinapahanap ko na kay Kuya RJ. May kinalaman ba ito kay Ruru? Bakit naging ganito si Nunu? Pinapunta na kita kay Kuya para mag-imbestiga. May kinalaman kaya si Ruru sa bagay na ito? Ayaw ng payagan ng mga kuya ngayon.
Binubuli niyo ako. Sobrang nakakabahala na ako ngayon. Anong gagawin mo? Ngayon, ano na? Bakit hindi ka naman nakit sa akin? Anong sinasabi mo? Huwag kang maingay. Mag-usap tayo ng maayos. Sasaksakin mo ba ako? Papatamaan mo ba ako? Tingnan mo, ang bait ko. Nakahanda na ang mga karayom ko para sa'yo. Nagkamali ako. Hindi na ako mangahas. Hindi pwede. Kung hindi ka mananakit sa akin, wala na akong paraan para buliin ka. 3 araw na akong hindi nanakit. Sobrang nangangati ang kamay ko. Ayan, Gil. Chayan, alam kong nagkamali ako. Lahat ng ito ay gawa ni second sister. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Wala kang silbi. Bakit ang hina-hina mo? Saktan mo ako. Naririnig mo ba? Anong nangyari? Ito ang boses ni Tita Zhang. Ginoo at Ginang. Tingnan ninyo. Nuan-nuan. Kuya, palaging nag-iwas si Director Liu. Kapag may oras ako, bisitahin ko siya ng personal. Mainit na sitwasyon. Sinabi ko na kay Ginoong Gu. Darating na siya. Ate, kuya. Mahal na Ginoo, mahal na Ginang. Gusto kong magbitiw. Hindi ka pwedeng umalis. Ginoo at Ginang. Masamang tao. Paano siya makakaligtas ng buo? Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Tita Zhang, ano bang ginagawa mo? Kahapon ng gabi, may ginawa ba ako sa iyo? Mainit. Hindi mo naaalala. Baka naglalakad ako sa panaginip. Naglalakad sa panaginip. Tita Zhang, kahapon ng gabi, may ginawa ka ba sa akin? Bini-bini, nagkamali ako. Hindi ko dapat pinagbintangan na sinaktan mo ako. Hindi ko dapat pinagsalitaan ka ng masama. Hindi ko dapat sinaksak ka ng karayom. Nagmakaawa ako, patawarin mo ako. Anong sinabi mo? Hindi ko dapat sinaksak ka ng karayom. Nagmakaawa ako, patawarin mo ako. Anong sinasabi mo? Injusto ka kay Nunu. Pinagsaksak mo siya ng karayom. Binilhan mo pa siya ng gamot. Alam ko na nagkamali ako, second young master. Nunu, totoo ba? Bakit hindi mo sinabi kay second brother? Sabi ko na eh, pero walang naniwala. Ganito ang sabi. Noon pa lang, mali na ang akala sa'yo. Kuya, pangalawang kuya, ay Tita Zhang hindi ako binibigyan ng pagkain. At tinutusok pa ako ng karayom. Ginoo, Ginang, kayo ang magdesisyon para sa akin. Habang wala kayo, Ginang, pinapalo at sinasaktan niya ako. Ano? Ang mga magulang na nagpalaki sa iyo. Ganyan ka nila tinuruan. Kakalabas lang niya, kitang-kita na ang tunay niyang kulay. Kuya, wala akong ginawang ganoon. Pangunahing anak, tingnan mo. Lahat ng saktan niya ni ate. Nonsense ka. Malinaw namang siya ang gumawa niyan. Baka pa rin siyang magmatigas. Si Tia Zhang ay nasa Qin family. Mahigit 15 taon na. Hindi niya ako matutulungan. Ayaw kong makita ka ngayon. Pumunta ka sa kwarto mo. Baka pa rin siyang magmatigas. Si Tia Zhang ay nasa Qin family. 10 taon na ang nakalipas. Hindi mo ba ako kayang lokohin? Ayaw kitang makita ngayon. Bumalik ka sa kwarto mo. Paano mo nagawa yan? Ginoo, hindi ako yan.
Saan ka naman pinabayaan ng pamilya Qin? Bakit mo kayang bulihin ang ate ko? Kahit na dati siyang pulubi, hindi ka lang isang katulong na pwedeng mang-api sa kanya. Kuya, ang ganitong tao, hindi dapat manatili sa bahay. Aalis na ako ngayon. Aalis na talaga ako. Ano na ang kaparusahan? Miss, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Tama si Nuan-Nuan. Hindi dapat ganito lang iyon. Sasampahan kita ng kaso ng sinadyang pananakit. Hindi. Sadyang pagpatay. Ikalawang Ginoo. Ang mga ito ay mag-impact ka at umalis sa tahanan ng Qin. Maghintay ka na lang ng subwena mula sa korte. Tama nga. Kahit na nahulaan kong si Qinru ang nag-utos sa likod, ayaw ko pa ring saktan siya. Nuan-Nuan. Kasalanan ng pangatlong kapatid na naging pabaya. Nagdusa ka ng ganitong labis na pagdurusa. Siyempre, ang pangalawang kapatid ay huli na katarungan. Ano bang katarungan ito? Xiuming. Samahan mo si Nuan-Nuan. Ruru. Labas ka sandali kasama ko. Ruru. Talaga bang hindi mo pinahirapan si Nuan-Nuan? Roro. Talaga bang hindi mo pinagtitripan si Nuan-Ming? Kahit ikaw, hindi mo ako pinaniniwalaan, kuya. Si Tita Zhang ang pinakamalapit sa iyo. Wala ka bang alam tungkol dito? Kung hindi ako pinaniniwalaan ng kuya, wala na akong masasabi pa. Ikaw ang nagpalaki kay kuya. Alam kong mabait ka. Ayaw ko lang sanang magkamali ng isip si Nuan. Sige na. Hindi dapat magduda ang kuya mo sa'yo. Nuan, ako ang nag-alaga sa'yo mula pagkabata. Anong meron ka para makipag-agawan sa akin? Dahil kung ganon, may sakit sa pag-iisip ang ate mo. Bakit hindi mo siya ipadala? Talagang may malalim na ugnayan ang magkapatid, ha? Ikaw na ang susunod. Qinru. Nuan-Nuan. Gusto mong maghiganti? Maaari kitang tulungan sa pangangalap ng ebidensya. Ngunit hindi mo dapat gawin ito ngayon. Natatakot akong masaktan ka. Gaganti ako ng mas masakit. Kung talagang gusto mong tumulong sa akin, gawin mo ang sinasabi ko. Nuan-Nuan. May tendensyang maging agresibo si Genf. Kinsa ngayon, binigyan ko siya ng kaunting pampakalma. Tandaan mong hindi siya dapat maapektuhan sa mga nakaraang anumang pampasigla. Salamat, Yi Sei. Gu, kailangan ko na naman ang tulong mo. At saka, iminumungkahi ko sa inyo na maglagay ng surveillance sa mga pampublikong lugar sa bahay upang masubaybayan ang kanyang mga kilos. CJ. Sa huli, si Nuan-Nuan ang anak na babae ng pamilya Qin. Paano makakahamak ang isang yaya sa kanya? Siguro si Ruru. Sa katunayan, si Nuan-Nuan ang anak na babae ng pamilya Qin. Paano makakahamak ang isang yaya sa kanya? Siguro si Ruru. Hindi dapat magsalita ng ganyan hanggat hindi pa klaro ang mga bagay-bagay. Baka magdulot ito ng gulo. Si Nuan-Nuan ay ganito na. Ayokong mangyari rin kay Ruru. Kuya, sa tingin ko ang problema ay nasa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Yung Director Liu. Hanggang ngayon ayaw sumagot sa telepono. Baka dapat tayong pumunta ngayon. Ay, sa mga nakaraang araw, hintayin na lang natin matapos ang kaarawan ni Ruru. Ate Wang, pumunta ka at ipaalam mo sa pangalawang kuya ko. Pangalawang binata, hinahanap ka ng dalagang mayaman.
Tita Zhang, saan ka pupunta? Dalagang mayaman. Patawarin mo na ako. Papalayain kita. Tita Zhang, noong nakaraan, ginagambala mo ako ng ganyan. Sinasabi mo na madali kitang mapapatawad. Siya ang ikalawang dalaga. Siya ang nag-utos sa akin. Kaya ko ito ginawa. Oh, hindi mo dapat. Siraan ang kapatid kong babae. Wala akong. Hindi kita niloloko. Palagi niya akong pinapadalhan ng pera. May recording ako sa telepono ko. Pakinggan mo. Tita Zhang, hindi ba ang anak mo gusto bumili ng bahay? Gawin mo lang ng isang bagay para sa akin. Hubarin mo si Qin Nuan. Tanggalin ang damit ng babaeng iyon. Kuhanan ng video at upload sa internet. Naglagay ka ng gamot sa gatas. Kapag may nangyaring masama, si Wang Ma ang sisisihin. Ikalawang kapatid. Narinig mo ba? Panganay na anak. Hindi ako ng 100 tapang. Hindi ko rin matapang na manakit ng binibini. Si Ginoong Guro. Siya ang nag-utos sa akin nito. Patawarin mo na ako. Inapi mo ang kapatid kong babae. Gusto mo pa akong patawarin. Kuya San, iyan na ang sayo. Ipinagkakatiwala ko sayo. Qin Xiuming, isa ka lang sa mga armas ko. Qin Xiuming, isa ka lang sa mga armas ko. Nuan. Ang kamay kong nasunog kanina ay nangangati na naman. Bakit biglang naging interesado ang kuya? Kay Qin Nuan, ang cute na ito. Seryoso siya. Kuya, bunso. Bukas ang kaarawan ko. Anong regalo ang ibibigay niyo sa akin? Kailan ba ako pinabayaan ng kuya? Bunso, ikaw. Hindi mawawala ang presence mo. Anong nangyari sa kuya ngayon? Halika. Ruru. Salamat, kuya. Kain ka rin. Kumain ka ng dahan-dahan. Huwag kang magmadali. Salamat, kuya. Hindi ko inasahan. Ito ang unang pagkakataon na naglagay ako ng pagkain para sa kanya. At nagbigay ito sa kanya ng ganitong kasiyahan. Talagang may mga pagkakataong may paboritismo. Nuan. Kumain ka ng dahan-dahan. Salamat, kuya. Hindi na ako kakain. Busog na rin ako. Kung malaman ni kuya, ang tunay na itsura ni Ruru, anong magiging reaksyon niya? Kung malaman ni kuya, ang tunay na itsura ni Ruru, anong magiging reaksyon niya? Hey. Qin Nuan, anong ginagawa mo? Napansin kong hindi ka masyadong kumain ng hapunan kanina. Nagpunta ako dito para dalhan ka ng lugaw. Lumayas ka. Sino bang nag-utos sa'yo na pumasok dito? Ang lugaw na ginawa ng bagong yaya. Sobrang sarap. Tikman mo. Kuya. Pangalawang kuya. Kung hindi ka makikinig, baka itaboy ka ng pamilya Qin. Buksan ang bibig. Qin Nuan, anong ginagawa mo? Nuan, bakit hindi ka matulog sa gabi? Pumunta ka sa kwarto ni Ruru, anong ginagawa mo? Binibigay ko siya ng lugaw. Anong klaseng lugaw ang binibigay mo? Ang init naman nito. Gusto mo bang mamatay si Ruru sa init? Gusto ko lang sanang alagaan siya tulad ng dati. Na inaalagaan niya ako. Kayo, hindi ba't sinabi niyo na dapat akong matuto mula sa kanya? Gusto ko lang sanang alagaan siya tulad ng dati. Na inaalagaan niya ako. Kayo,
Hindi ba't lahat kayo gusto kong matuto pa mula sa kanya? Anak ko, narinig ko na nitong mga nakaraang araw. Hindi ka masyadong nakakain ng maayos. Ito ang ginawa ni Tiazhang para sa'yo. Kainin mo. Salamat, ate. Pero hindi pa ako masyadong gutom ngayon. Baka pwede mo na lang ilagay dito. Kailangan inumin ang lugaw habang mainit pa. Anong ginagawa mo? Sorry, bunso. Hindi ko sinasadya. Ate, kuya. Binigyan ko ng pagkain si ate. Pero siya, Kinuan. Bakit ang sama mo? Si Ruru ay nagmamalasakit sa'yo. Ngunit ikaw ay nagbabalik ng sama. Titingnan ko. Umiitim na ang kamay ko. Pupunta ako sa'yo para maglagay ng gamot. Kailan ka kaya magiging tulad ni? Soft-soft na mahinhin at maunawain. Hindi ka pa ba matuto sa kanya? Naalala mo na ba? Talagang alam ko na ang mali ko. Hindi ko dapat agawin ang kuya at pangalawang kuya ko. Agawin ang kanilang pagmamahal sa'yo. Talagang alam ko na mali ako. Ibabalik ko ang silid prinsesa sa'yo. Ang pagiging anak na babae ni Qin sa pamilya ay ikaw rin. Lahat ay ikaw. Ruru, anong sinasabi mo? Sa tingin ko ang silid na ito, dapat ibalik kay Nuan-Nuan. Sa katunayan, ito ay iniwan ng mga magulang para sa kanya. Sang-ayon din ako na ang kwartong ito, dapat ibalik kay Nuan-Nuan. Ito ay iniwan ng mga magulang para sa kanya. Kaya ang kapatid na babae ay lilipat na ngayong gabi. Okay, Ming. Sapat na, Kinuan. Ano man ang nangyari noon. Mula ngayon, walang utang na loob. Isipin mo na lang na humihingi ako sa iyo. Kahit alam kong mali si Kinru, ngunit nananatili akong matatag. Nando sa harap niya. Talagang ang aking mabuting kuya. Anong sinasabi ni kuya? Ano mang sabihin niya? Kuya. Para mo na lang siyang palampasin. Pagkatapos ng birthday mo, ibabalik mo ang kwarto ng prinsesa kay Nuan-Nuan. Okay. Susundin ko ang kuya. Warm. Pasensya na. Dati, kasalanan ng pangalawang kuya. Mula ngayon, dapat kang sumunod. Pangalawang kuya ang magpoprotekta sa'yo. Mukhang mabibigo kita. Bukas kayong lahat darating. Gusto kong turuan ng leksyon yung maliit na cute. Parang sa school. Esan. Bukas, hayaan nating yung peke tuluyang mapalaya sa Qin family. Bukas, hayaan mong ang peking tao na iyon ay tuluyang mawala sa pamilya Qin. Kuya, pangalawang kuya, bumalik ka ng maaga ngayon para samahan mo ako sa aking kaarawan. Anong nangyari sa kanya, kuya? Masaya lang siya sa bahay. Pupunta lang ako sa opisina. Alainan. Aunt Wang. Ngayon, gusto kong magdaos ng party. Sa bahay kasama ang mga kaklase. Bibigyan kita ng kalahating araw na pahinga. Ikalawang Ginoo. Kinuan. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Umalis na silang lahat. Gamitin ng mabigat. Roro, narinig ko na. Si Kinuan ay nagka-mental breakdown. Totoo ba? Nagpapanggap lang siya para makuha ang awa ng mga kuya niya. Pero hindi nito mapipigilan na turuan ko siya. Paano kung magwala siya? Sabi nila, ang taong may sakit sa pag-iisip na kamamatay. Pero hindi naman ito labag sa batas. Tayo na maraming tao. Anong takot natin? Noong pinapahirapan natin siya dati, hindi pa siya makalabas ng hangin. Tama, tama. Nagsasagawa pa siya ng pagyuko sa atin. Humihingi ng tawad. Nasaan na siya? Sumama ka sa akin para mahuli siya. Hindi na kailangan. Nasaan na siya? Tara na.
Sumama ka sa akin para mahuli siya. Huwag na. Xiuming, anong nangyari sa'yo nitong mga araw na ito? Wala naman. Medyo pagod lang. Hindi pinapayagan ni Nunu na sabihin kay kuya kung anong plano niya talaga. Tita Zhang, saan tayo pupunta? Ginoo, pakiusap, pakawalan mo na ako. Pakawalan kita. Tita Zhang, noong nakaraan, pinahirapan mo ako noon. Sabi mo, madali kitang pakakawalan. Siya ang pangalawang dalaga. Siya ang nag-utos sa akin. Kaya ko lang ito ginawa. Hindi mo dapat siraan ang kapatid ko. Wala akong ginagawang kasinungalingan, hindi kita niloloko. Bawat pagkakataon, nagpapadala siya sa akin ng pera. May recording ako sa cellphone ko. Makinig ka. Tita Zhang, hindi ba't gusto ng anak mo na bumili ng bahay? Gawin mo ako ng isang bagay. Hubarin mo si Kinuan. Yung cute na batang iyon. Kumuha ng video at upload ito online. Maglagay ka ng gamot sa gatas. Kung may mangyari, si Aling Wang ang sisihin. Narinig mo ba? Ginoo, kung mayroon akong 100 tapang, hindi ko rin kayang apiin ang dalagang ito. Isang dalaga. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Iwasan mo ako. Binubuli mo ang kapatid kong babae. Tapos gusto mo pang patawarin kita. Ikaw, pangalawang kapatid. Iyan na ang ipapasa ko sa iyo. Qin Xiuming, isa ka lang sa mga sandata ko. Alam ko kung ano ang nasa isip mo. Nagpadala na ako ng tao para hanapin si Director Liu at alamin ang katotohanan. Kapatid, naisip mo na ba na mula nang dumating si Nuan-Nuan sa pamilya Qin, hindi natin siya kailanman pinagkatiwalaan? Talaga bang siya ang may kasalanan sa lahat? Halo, ako ito. Yung pakikipag-away sa akin, si Qin Ziyuan. Kuya, umiinom ka na naman. Nuan-Nuan. Ninakaw na ni Kuya si Kinru at ni-blacklist na niya. Pati na lahat ng kanyang card. Kuya, matagumpay nang naalis ang contact niya. Nuan-Nuan. Magtiwala ka kay Kuya. Magtitiwala ka kay Kuya sa pagkakataong ito, okay? Patawarin mo na si Kuya. Kaya pala, ganito ang mukha ng pabor ng mga kuya. Nuan-Nuan. Sa hinaharap, ako at ang kuya mo ay ikaw lang ang aming sasantuhin. Nga. Patawarin mo na ang kuya mo. Sige ba? Kinuan. Ano ka ba? Kahit na itaboy ako sa pamilya Kin. Ano ngayon? Inilagay pa rin ako ng kuya sa apartment. At binigyan pa ako ng 2 katulong. Ako pa rin ay ang pinakamamahal na kapatid na babae ng kuya. Ikaw ay isang ligaw na anak. Walang sinuman ang magmamahal sa iyo. Kuya, kung hindi mo kayang bitawan si Ruru, dapat ay itago mo siya ng mabuti. Huwag mo nang hayaang makapagpasakit pa kay Nuan-Nuan. At huwag na huwag kang magpanggap dito na humihingi ng tawad. Makatwiran ba ang ganyan sa kay Nuan-Nuan? Bukas, dadalhin ko si Nuan-Nuan palayo. Sa hinaharap, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Bukas, dadalhin ko si Nuan-Nuan. Sa hinaharap, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Nakablock ako ng kuya ko. At pinalayas pa ako mula sa apartment. Kinuan, ikaw ang nagpuwersa sa akin ito. Biaoje, 100 yuan. Magbihis ka ng tao para sa akin. Biaoje, ito ang tunay na yaman ng Qin family. Kaya si Kinru ay magbibigay sa atin ng 1,000,000 ha. Sabi-sabi ang 2 binatang anak ni Qin. Para mapatawad ang kasalanan. Para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Pero palagi siyang sinusunod. Mas mabuti pa. Anong tawa mo? Kung talagang maganda ang pakikitungo nila sa akin, hindi nila ako ipapadala sa mental hospital. At saka,
Kahit na gusto nilang bilhin ako, hindi ko tatanggapin. Pero dahil nandito na sila, hindi naman pwedeng sayangin ito. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyayari dito? Sira ang ulo niya. Nakatakot ka sa mga babae na ito. Sugod. Babaeng mandirigma. Huwag mo na akong saktan. Tawagan mo si Kinru. Bakit mo ako tinatali? Ako si Kinru. Patawag mo si Biaoje sa akin. Aking magandang bunso. Di mo inaasahan, no? Anong nangyayari? Kuya Biao. Kayo. Bae Fang. Pinapadala si Pulubi. Sabi ni Miss Kin. Pagkatapos ng tagumpay, bigyan mo ako ng 5 milyon. Paano mangyayari yon? Niloloko ka niya. Saan siya kukuha ng ganong pera? Dagdagan ko ang bayad sa iyo. Patayin mo na siya ngayon. Totoong anak si Miss Kin. Ano ka ba? May pera ba siya? Gamit mo ang pera ng mga kuya mo para magpasikat, para pumatay sa kanilang nag-iisang nakababatang kapatid na babae. Sabi mo nga, kung malaman ng mga kuya mo, ipapadala ka nila sa kulungan. Ipapadala pa rin kita sa mental hospital. Hindi naman. Mahal namin ang isa't isa. Nang mahigit 20 taon. Hindi nila ako gagawin yan. Kinru. Kuya at pangalawang kuya. Sa wakas, nandito na kayo. Muling nananakit ang ate ko sa akin. Sapat na. Narinig ko yung sinabi mo kanina. Napakalaki ng pagkadismaya ko sa'yo. Hindi ko inakalang. Sa loob ng 20 taon ng Kin family, napalaki ka bilang isang sutil na tao. Kuya at pangalawang kuya, pakinggan niyo akong magpaliwanag. Ayaw kong makinig sa kahit anong paliwanag mo. Dalhin si Kinru sa mental hospital. Walang pahintulot ko. Walang sinuman ang pinapayagang makakita. Ayaw ko. Walang sinuman ang pinapayagang makakita. Ayaw ko. Bitawan mo ako. Hindi ako may sakit. Tatawagan ko ang kuya ko. Sa panahon ng paggamot, bawal gumamit ng cellphone. Unahin nating ipasuri si Miss CJ. Kinuan. Kinsuyuan. Hindi kayo magkakaroon ng magandang kamatayan. Nuan. Ano ang susunod na plano? Hindi ko alam. Ngunit, mula ngayon, ang nakaraang Kinuan ay patay na. Saan ito? Pasensya na. Naiinggit ako kay Kinru. Kaya't naghanap ako ng mga salot para buliin siya. Alam ko na ang aking pagkakamali. Hindi na ako muling mangahas. Maligayang pagdating sa impyerno. Kinru. Ha. Kinnon. Akala mo ba ay matatakot ako sa ganito? Sino? Kinnon. Akala mo ba ay matatakot ako sa ganito? Sino? Nagsimula na ang pagkain ni Kinru. Ito lang ang ibinibigay mo sa akin. Ako ang panganay na anak ng pamilya Kin. Panganay na anak. Saan nga ba napunta ang panganay na anak? Hindi rin dala ang gamot niya. Baka may mangyari. May problema ba? Dali, pumunta ka. Tingnan mo ang mga kapatid mong lalaki at babae.
Ikaw si Qin Nuan. Nuan, huwag matakot. Siya ang iyong nakatatandang kapatid na lalaki. Ito ang pangalawang kapatid na lalaki. Siya ang iyong nakababatang kapatid na babae. Qin Ru, kailangan ninyong magkasundo ng mabuti mula ngayon. Kapatid na lalaki. Pangalawang kapatid na lalaki. Qin Ru, nakababatang kapatid na babae. Kahit na ikaw ang kapatid kong babae, hindi mo pwedeng apihin si Ruru. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Ek. Hindi mo pwedeng apihin si Ruru. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Ek. Nahanap na ang buong lungsod. Mga hotel, istasyon, paliparan. Hotel. Sinuri na rin ang mga gising. Mukhang nawala na siya. Walang silbi. Mga walang kwentang tao. Magpatuloy sa paghahanap kahit na maghukay ng 3 talampakan. Kailangan kong mahanap siya. Wala siyang dalang gamot. Mamatay siya. Ako iyon. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Kuya. Sabi ng ate ko, ako'y peke. Naghanap pa siya ng ilan. Mga batang salbahe para bulihin ako. Wala akong ginawa. Ek. Bakit mo ako pinaparatangan? Kuya, tingnan mo. Paano niya magawang ganyan sa ate mo? Hindi ba niya iniisip ang mga pumanaw na magulang? Hindi ako ang gumawa niyan. Hindi ako ang gumawa ng mga bagay na yan. Noong nasa bahay pa si ate, minsan din niyang minamaltrato ako. Tia Zhang, nakita rin. Malaking Ginoo. Madam, habang wala kayo sa bahay, madalas niyang sinasaktan at sinisigawan si ikalawang ginang. Sinasabi niya, siya ang tunay na ginang ng pamilya Qin. Wala akong. Aunt Zhang, bakit ka nagsisinungaling? Wala akong ginawang mga bagay na iyan. Magandang Ginoo, Qin. Hindi ko akalain na ikaw ay ganito kasama. Ngayon, ako ang magtutuwid sa iyo. Para sa mga yumaong magulang, ipadala siya sa mental hospital bilang caregiver. Mag-isip ng mabuti. Kuya, hindi ko sinabi iyon. Hindi kita niloko. Hindi ko ginawa ang bagay na ito. Ayaw kong pumunta sa mental hospital. Kuya. Hindi ko ginawa iyon. Ayaw kong pumunta sa mental hospital. Kuya. Kuya. Qin Ziyuan, kung may masamang nangyari kay Nuan, wala sana akong kuya tulad mo. Kung hindi mo sinabi na dadalhin mo siya, bakit pa siya lalabas para mamili? At paano siya naiskandalo? Kung hindi dahil sa iyong malambing na kapatid na babae, mabibiktima ba siya ng kidnapping? Ginoo at pangalawang Ginoo, huwag na kayong mag-away. Ito ang nakuha ko mula sa silid ng dalagang ito. Na nahanap ko. Nasaan kayo? Ang ganda ng batang ito. Anong ginagawa ninyo? Itong batang pulubi. Maganda ang itsura. Huwag tumakbo. Huwag umalis. Tulong. Tulong. Sino ang may lakas na galawin ang anak ko? Tulong. Nuan, anak ko. Natagpuan na kita, anak. Nanay. Halika, makilala mo. Ang iyong dalawang kuya at kapatid na babae. Ikaw si Qin Nuan. Nuan, huwag kang matakot. Siya ang iyong nakatatandang kapatid. Ito si Ginoong Gong. Siya ang iyong kapatid na babae na si Qin Ru. Sa hinaharap, dapat kayong magkasundo. Kapatid. Kuya. Kapatid na babae si Qin Ru. Kahit na ikaw ay aking nakababatang kapatid, hindi mo pwedeng bulihin si Ruru. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, kuya. Amponan. Sabi ng dalagang ito, na dati siya.
Parang kinuha mula sa amponan. Baka. Ngayon, hindi makahanap ng tao. Wala siya sa bahay ampunan ngayon. Nasaan siya? Ikaw ang dahilan nito. Sinabi na ni Dr. Gu noon. Hindi na siya dapat ma-stress. Bakit hindi mo sinabi agad? Ilagay si Kinru sa ospital ng kaisipan. Para humupa ang galit ni Nuan-Nuan. Guyan. Kakatapos lang sabihin ng direktor ng orphanage na si Guyan ay nandito rin noong bata pa siya. Sila ay pinakamabuting magkaibigan. Dr. Gu, kasama ba si Nuan-Nuan sa iyo? Saan mo siya itinago? Kasama ba si Nuan-Nuan? Saan mo siya itinago? Dr. Gu, nasaan si Nuan-Nuan? Anong karapatan niyo para magtanong? Nasaan siya? Noong bata siya, nasa orphanage siya. Masakit ang buhay. Ngunit masaya ang kanyang puso. Kahit na inabuso siya ng kanyang mga amaing. Ngunit hindi siya kailanman nakasakit ng sinuman. Mula nang pumasok siya sa pamilya Qin. Siya ay pinilit na maging isang baliw. Alam ko, kasalanan ko ang lahat ng ito. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Nasaan ang kapatid kong babae? Papangakuan ko siyang babawi ako. Babawi. Ang kapatid niyo. Nandito lang siya. Paano niyo siya papatawarin? Dr. Gu, nagbibiro ka lang, di ba? Para maprotektahan kami. Hindi ka na gustong magpaabala kay Nuan-Nuan. Ganyan ang ginawa mo, di ba? Sigurado akong peke iyon. Maayos si Nuan-Nuan. Bakit siya namatay? Sinasabi ko na sa inyo noon. May malubhang sakit sa pag-iisip siya. Bakit hindi niyo pinakinggan? Qin Ziyuan, dahil sa pabor mo, pinabayaan mo si Kinru, kaya nahuli si Nuan-Nuan. Hindi ganito. Simula ngayon, wala na akong kuya na katulad mo. Tiyak na niloloko mo ako. Paano namatay si Nuan-Nuan? Hindi ba't galit siya sa akin? Maari akong humingi ng tawad sa kanya. Maaari akong lumuhod sa kanya. Ano man ang gusto mong parusa sa akin, ayos lang. Patay na siya. Ito ang kanyang sertipiko ng kamatayan. Akala ko wala akong ganitong karaming pamilya. Nanay at tatay, ate at kuya. May isa pang nakababatang kapatid na babae. Gusto na gusto ni Nuno sila. Kahit na mukhang matapang ang kuya. Pero alam ko, para lang siyang nagpoprotekta. Kay Kinru na nakababatang kapatid. Kailan? Magiging ganito rin kaya ang kuya. Basta't protektahan mo ako. Mabait sa akin ang pangalawang kapatid. Pero masyado siyang sumusunod sa utos ng nakatatandang kapatid. Kaya't lihim siyang nag-aalaga sa akin. Ngunit siya rin, ay mas gusto si Kinru ng kaunti. Ngayon, si Kinru na kapatid, ang nagdala sa akin ng lugaw. Muling nila akong siniraan. Kuya at kapatid, hindi pa rin sila naniniwala sa akin. Pero ayos lang. Basta makasama ko ang pamilya ko. Ayos na ako. Ginoo Qin, baka gusto mong ipakilala si Ginoong Qin. Lumipat tayo sa mas magandang lugar. Kaya ni Kinuan, bakit hindi siya? Ate, pakilabas ako.
Alam ko na ang aking pagkakamali. Ate, pakilabas ako. Ate, talagang alam ko na ang aking pagkakamali. Alam ko talagang mali ako. Alam ko talagang mali. Alam ko talagang mali ako. Dr. Gyu, ito ang kailangan mo. Salamat sa iyo, Wang Ma. Dr. Gyu, Ginoo at Ginang. Siya talaga ay, ang dati ng kinuan, ay talagang patay na. Nakaayos na ako. Sa isang maliit na bayan sa timog, walang nakakakilala sa atin. Balita mula sa istasyon. Pangulo ng Kin Group. Inanunsyo ngayon na ang malaking pondo sa ilalim ng pangalan ay ilalagay sa isang charity foundation. Sa loob ng susunod na 3 taon, sa buong bansa, mag-donate ng 100 sentro para sa rehabilitasyon ng mga may sakit sa isip. Bukod dito, ang pangalawang anak ng pamilya Qin, si Kim Xiuming, kahapon ay naglabas ng pahayag. Naputulin ang ugnayan sa pamilya Qin. Kung noon, hindi ako na-adopt, o hindi ako natagpuan ng pamilya Qin, kaya ba iba ang magiging wakas? Kung noon hindi ako na-adopt, o baka hindi siya natagpuan ng pamilya Qin, baka iba ang magiging wakas. Nuan, dumating na ang kuya mo. Kim Suyuan, bakit ka nandito? Siyempre, para makita si Nuan. Nilibing mo siya ng palihim sa likod ko. May halaga ba ako sa iyo bilang nakatatandang kapatid? Tinitingnan mo ba ako? Naglabas na ako ng pahayag. Nakatanggal na ako sa lahat ng ugnayan sa pamilya Qin. Kabilang ka na dito, nakatatandang kapatid. Qin Xiuming, walang problema kung ayaw mong kilalanin ako bilang nakatatandang kapatid. Pero anuman ang gawin ko, hindi ka pa karapat-dapat na makialam dito. Hindi mo pinahalagahan noong buhay ka. Ngayon, anong pakitang tao ng pagkabro at pagkasister? Ang kasalukuyan ni Nuan ay dahil sa iyo. Ginoong Qin. Katatapos lang naming makakuha ng balita. Buhay pa ang dalaga. Nasa isang bayan sa timog. Nandyan pa si Nuan. Nuan. Nakikita kita ngayon ganyan. Talagang natutuwa ako para sa'yo. Tungkol sa mga nangyari dati. Parang napanaginipan ko lang ang isang masamang panaginip. Pero mabuti na lang. Nagmumukhang gising na ang panaginip. Salamat, Guyan. Gusto mong maging kasama ko magpakailan pa man. Noong nasa orphanage tayo, pinangako mo sa akin. Nakalimutan mo na ba? Iyong mga panahong bata pa tayo, hindi pa alam ang tama at mali. Talagang seryoso ka pa rin. Seryoso ako. Warm, handa kang. Ginoo Qin, ano ang pakay mo dito? Warm, alam kong hindi ka magkakaroon ng problema. Nagpapanggap kang patay. Ayaw mo bang makita si kuya? Wala akong kuya. Warm, bakit mo pa nga sinungalingan si kuya pangalawa? Alam mo kung nakita ko yung lata ng abo. Gaano ako nasasaktan? Pwede bang umuwi si Nuan kasama si kuya pangatlo? Kim Xiuming, kung talagang mahal mo si Nuan, hindi ka sana nakinig sa sinasabi ng kuya mo. Dapat sana noong una, nailigtas siya mula sa mental hospital. Pasensya na. Umalis ka na. Nuan. Ginoong Qin, may gusto ka bang sabihin? Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ano man ang gusto mong parusa sa kuya, ayos lang. Umuwi ka na. Bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi. Makabawi. Hindi ko kailangan ng anumang kabayaran. Ayos lang ako ngayon. Pakiusap, huwag niyo akong istorbohin. Pakiuwi na. Dalawa kayo.
Wala nang anumang relasyon si Nuan-Nuan sa pamilya Kim. Masaya na siya ngayon. Masaya siya sa kanyang buhay. Tungkol sa atin. Kayo, ako at si Nuan-Nuan walang inggitan. Mabuti ang trato ko sa kanya. Hindi ko siya sasaktan. Pwede na kayong umalis. Nuan-Nuan. Bigyan mo ng pagkakataon ang kuya na makabawi. Malinaw na ang sinabi ni Guyan kanina. Napakalinaw na. Huwag na kayong mag-abala sa akin. Kung hindi, wala akong kasiguraduhan. Kung ano ang magagawa ko. Walang paraan para masiguro. Kailan siya magka-episode? Huwag niyo kalimutan. Na isa pa rin akong may sakit sa pag-iisip. Ang malambing na sakit ay kailangan ng pahinga. Para sa ikabubuti niya. Makinig na lang kayo sa kanya. Umalis na kayo, pakiusap. Tumakbo na. Sabi ko ayoko nang makita kayo. Huwag kang magalit. Umalis na tayo. Warm, nandito ako. Warm. Nandito ako. Mali na si Kin, boss. Sinaktan ni Miss Kinru ang nurse. Tumakas siya. Hindi namin siya matagpuan kahit saan. Patuloy siyang sumisigaw na gusto niyang maghiganti kay Miss Kinuan. Ano man ang halaga, kailangan siyang mahuli. CJ, anong nangyari kay Kinru? Nasa mental hospital ba siya? Tumakas siya at sinabing gusto niyang maghiganti kay Nuan-Nuan. Kaya't agad nating ipaalam kay Nuan-Nuan. Gusto mo ba dito? Gusto. Sobrang ganda dito. Binili ko na ang lugar na ito. Nakasulat ang mga pangalan nating dalawa. Nuan-Nuan. Pakakasalan mo ba ako? Talagang may pag-ibig ang bawat isa. Kinru, nagkita na naman tayo. Aking mahal na kapatid. Kinru, nagkita na naman tayo. Aking mahal na kapatid. Kinru, hindi ka ba dapat nasa mental hospital? Kayo dito, nag-iinitan. Dapat lang na nandito ako sa lugar na iyon. Ikaw, cute na cute. Ikaw ang nagnakaw ng lahat sa akin. Nakuha mo ang buong pagmamahal ng Kin family. Pero sadyang pinili mong siraan si Kinuan. Lahat ng ito ay kasalanan mo mismo. Kinuan, hindi ka pa rin nagsasawa na makipag-ugnayan kay Isi. Gu, sobrang walang hiya. Hindi mo pwedeng sabihan ng ganyan ang kapatid kong babae. Anong ibig mong sabihin sa nag-uusap? Kilala na talaga sila. Sa halip, ikaw, ang nanloko sa amin ng matagal. Karapat dapat ka dito. Kinru, sobrang nabigo mo ako. Tumahimik ka. Naging ganito ako. Dahil sa inyo, ang sinapit ni Kinuan. Kayo ang mga kasabwat. Nagsinungaling lang ako ng basta-basta. At naniwala kayo. Sino ang dapat sisihin dito? At ikaw rin. Parang mga aso kayong lahat. Humingi kayo ng tawad sa kanya. Pinabayaan ninyo siyang maging baliw. Hindi na siya magpapatawad sa inyo. Ikaw, pangalawang kapatid. Pwede na ba akong umuwi ngayon? Kung sakaling man mangyari ulit na mang-aapi ka kay Ruru, hindi ka papayagan ni Kuya. Ako na bahala sa'yo. Esan, naging caregiver ako ng kalahating taon. Mas mature na ako kaysa dati. Huwag kang matakot, Ruru. Nandyan ang kuya. Kung siya ay muling magtatangkang saktan ka, kahit isang daliri, siniguro ng kuya na hindi siya makakalabas ng ospital ng mga baliw kahit isang hakbang. Nagkamali ako. Hindi na ako muling mangahas. Tama na. Kinuan, sino ba ang pinamumura mo dito? Yung mental hospital na yun. Sinuportahan ng pamilya Kin. Kahit gaano kalakas ang loob ni Director Liu, hindi niya magagawa yan sa'yo. May hangganan din ang pagsisinungaling. Nuan. Ganoon mo kami kamuhian. Kamahalan mo ba ang pamilya Kin?
Noong una, ikaw ay dinukot at naiwang nag-iisa sa kalye. Hindi mo maaring sisihin ang mga magulang o ang pamilya Qin. Naghahanap din sila sa iyo. Ako ay naiwang nag-iisa. Inabuso ng mga ampon kong magulang. Namuhay na parang daga sa kanal. Pero ang mga tao sa Qin pamilya ay pinalaki at minahal ng labis ang aking kapalit. Gamit ang inyong pagmamahal. Maingat na inalagaan ang peke na ito. Ang walang kondisyong pagtitiwala ninyo kay Xiao Keday. Ngunit matipid na ayaw ibahagi. Kahit isang piraso lang sa akin. At ipinasok pa ako sa mental hospital. Pwede ba akong magsisi? Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. Dapat noon pa. Inutusan ko ng saktan ka sa kalye. Kuya, pangalawa. Ay, hindi ako binibigyan ni Tiazhang ng pagkain. At tinutusok pa ako ng karayom. Ginoo, ginang. Kayo ang magpapasya para sa akin. Nang walang tao, ginang. Pinagsusuntok at pinapalo ako. Ano? Kinuan. Ang mga magulang mong ampun ay ganyan katinuruan. Kahit ilang araw pa lang kayong nakabalik, nagpakita na ang tunay mong kulay. Kuya, wala akong ginawa. Pamangkin, tingnan mo. Siyang nagpasimula ng lahat. Bakit ka nagsisinungaling? Siya mismo ang gumawa niyan. Nagmamatigas ka pa. Si Tita Zhang ay nagtrabaho sa pamilya Qin. Sa loob ng mahigit 10 taon. Akala mo ba kaya kanyang lokohin? Ayaw na kitang makita ngayon. Tapos ka na bang magsalita? Kung tapos ka na, umalis ka na. Sa aking paningin, hindi ko kayo tinatanggap. Kinuan. Akala mo mapapahinga ka lang. Hindi ka makakalaban sa akin. Kinru, gusto mo bang gawin yan? Kinru, nasaan ang utak mo? Sira na ang ulo ko. Kinuan, mamatay ka na. Magpakapsayko ka rin tulad ko. Medyo bata ka pa. Kinuan, ikaw, hayop ka. Tumahimik ka. Isang salita pa. Maniniwala ka ba na pwede kong pisilin ang liig mo? Tawagin niyo ang tao. Dalhin si Kinru sa istasyon ng pulisya. Huwag kang kumilos. Qin Ziyuan, karapat dapat ka dito. Pinoprotektahan mo siya. Karapat dapat kayong lahat dito. Kinuan, sa buhay na ito, hindi mo makuha ang pagmamahal ng iyong nakababatang kapatid. Ikaw ay palaging isang kawawang nilalang na walang gustong makuha. Dalhin mo ako. Ayos ka lang ba? Bakit? Nuan, mali ang kuya. Pasensya na, kuya. Sa wakas, nailigtas kita ng isang beses. Umuwi ka na kay kuya. Tumawag ng ambulansya. Umuwi ka na kay kuya. Tumawag ng ambulansya. Nuan. Sinabi ng doktor, malalim ang sugat ng kuya mo sa baga. Sobrang pagdudugo. Maaaring tuluyan na siyang makatulog. Mainit. Ito ang pinakuluan. Ni alingwang na sopas ng manok. Tikman mo. Kasalanan ko ito. Kung ano man ang parusa mo kay kuya, ayos lang. Uwi na tayo. Bigyan mo ako ng pagkakataong magpatawad. Warm. Si kuya ang may kasalanan. Pasensya na. Kuya. Sa wakas, naprotektahan kita ng isang beses. Umuwi ka na kasama ang kuya. Qin Ziyuan. Hindi mo dapat gawin ito. Sa akin sa ganitong paraan. Tingnan mo. Umpisa, Yinjele, nag-ulat Dr. Liu Dong. Nag-ulat ang doktor, ang ating sanggol. Sinabi ng doktor, napaka-healthy. Nga. Ang ating anak. Bigyan natin ng pangalan. Ulat ng istasyon.
Si Qin Xiuming, ang ikalawang anak ng Qin pamilya. Opisyal na siyang pumalit sa pwesto kahapon ng Qin Corporation. Matapos ang dating tagapangulo na si Qin Zhuyuan, ay biglang nawala ng walang paalam. Pinangalanan ang bata na Gu Xuan. Gu Xuan. Dahil